Yo, what's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel, Hobby ni RJ. And for today's video guys, magkakaroon tayo ng experiment time. At ang experiment ko ngayon guys ay patungkol sa ating roller base. Ang roller base guys ay ang distansya sa pagitan ng ating front roller at ng ating rear roller. I do not know exactly how to measure roller base guys, pero I will just assume na yung ating i-measure ay yung sa pagitan ng ating mga roller base dito sa side. Kasi ito lang naman yung part na tumatama dun sa wall ng ating racetrack. Ngayon, may dalawang settings ako guys. One is itong gamit natin yung FRP na AR type for our longer roller base. At ito namang fully curled type na FRP para sa ating shorter roller base. So halos same exact yung aking roller setup dito guys. May 25mm long screw, 6.7mm na aluminum spacer at the same na stock roller ng Super 2 chassis na 13mm. Ngayon, ito yung measurement guys kapag ginamit natin yung FRP na pang AR chassis. May roller base siya na 14.5mm, approximately 14.5mm. At ito naman yung measurement ng ating roller base kapag yung ating fully cowled na FRP yung ating gagamitin. Meron siyang approximately 13.5mm guys. So may difference tayo ng approximately 10mm. So malaking bagay din yun guys, no? Medyo mahaba-haba din yung 10mm na yan guys. Tamiya kasi has the concept guys of if gagamit tayo ng shorter roller base, mas magkakaroon yan ng top speed sa mga corners, mas bibilis yan sa corners, pero may konting compromise naman sa stability. Kapag longer naman yung roller base na gagamitin natin, magkakaroon yan ng more stability sa corners, pero may compromise naman ng konti sa ating top speed. So, hindi natin yan malalaman guys kung hindi natin susubukan. Ang mangyayari sa experiment na to guys, ay each setup gagawa ako ng tigda dalawang runs. Each run may 6 laps. And syempre, each setting, different set of batteries para hindi tayo bias sa batteries guys. So, let's go! And we are done again guys sa ating experiment.
And here are the results. So una nating pinatakbo ganina guys yung ating long roller base. Ito yung resulta ng kanyang run 1. Yung run 1 ng ating long roller base guys ay nakapagtala siya ng kanyang fastest lap doon sa second lap guys na may 5.248 seconds. And natapos niya yung whole 6 laps guys within 32.175 seconds. Tingnan naman natin guys yung result ng ating run 1 ng ating short roller base. Yan guys, no? Ang ating run 1 ng ating short roller base guys, nakuha niya ang kanyang fastest lap sa lap number 3 with 4.922 seconds. Medyo mabilis yan guys, no? Compared dun sa run 1 ng ating longer roller base. And natapos niya yung ating 6 laps within just 30.131 seconds. Mabilis-bilis yan guys compare dun sa ating long roller base setup guys, no? So umabot ng 2 seconds yung difference ng ating run 1 ng ating short versus long roller base. So napakalaking bagay niyan guys, no? Yung 2 seconds na yan kung sa actual race na. So medyo nagulat ako sa result na to guys, kaya syempre yun yung purpose ng ating second run para mas may supporting evidence pa tayo. So lipat tayo doon sa ating run number 2. Sa run number 2 naman guys ay inuna ko yung ating short roller base muna, at ito yung kanyang result. Nakuha niya ang fastest lap within the second lap with 5.169 seconds. So bumagal ng konti compared dun sa kanyang run 1 kanina guys, and natapos niya yung 6 laps guys within 31.517 seconds. So mabilis-malis pa din yan guys, no? Pero may konting bawas na compare dun sa kanyang run 1. Siguro dahil dun sa battery guys. Baka nag-discharge ng konti yung battery na guys. Let's compare it naman dun guys sa run 2 ng ating long roller base setup. At ito guys, nakuha niya yung kanyang fastest lap sa second lap with 5.404 seconds, and natapos niya yung 6 laps within 32.863 seconds. So again guys, sa run number 2, mas mabilis pa din natapos ni short roller base setup yung ating buong 6 laps. So may 1 second pa rin na difference guys, no? In between the short and the long roller base sa run number 2. Pero yung 1 second na yan guys, still sa actual race, malaking bagay na yan guys. So that's it guys, no? So for this experiment, masasabi nating tama yung concept ng Tamiya base sa resulta na isinigawa ko sa experiment na to guys. Pero disclaimer lang guys, ang resulta ng experiment na to guys ay limitado lamang sa resources na meron ako, gaya ng kotse na ginamit ko, yung battery, yung motors, tsaka yung gear settings na din na ginamit ko. At syempre, yung layout ng racetrack na meron ako. Kaya kung gusto nyo rin mag-setup ng mga shorter roller base sa mga kotse ninyo, konting ingat pa rin mga guys, no? Kasi baka masobrahan nyo naman yung ikli ng inyong roller base. At mag-take effect yung disadvantage ng shorter roller base na baka mabawasan naman yung stability nyo when it comes to cornerings, lalo na dun sa mga layout ng racetrack na medyo technical. Kasi yung racetrack ko naman guys, hindi naman masyadong technical, so baka kaya madali lang sa kanya tapusin yung course na yun guys, no? At hanggang dito na lang ang aking video guys. Maraming salamat sa panonood, at sana ay nag-enjoy kayo sa munting experiment na to guys. See you sa susunod na video. Peace!